Simula nung nagbasa ako ng Biblia, bakit parang naging mas makasalanan ako yung mga bagay na hininto ko na panonood ng at bakit parang bumabalik at hindi ko na to dapat ginagawa. Hindi ko maintindihan yung sarili ko, mga bagay na dapat ko ginagawa hindi ko ginagawa. At mga bagay na di dapat gawin, ginagawa ko. Maraming mga bagong mananampalataya ang nakakaranas ng ganito. Simula nung sila ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay mas lalo pa silang nakakaranas ng mga temptation. At yan pong sinabi nyo ay meron niyang kahawig sa sinabi ni Apostol Paul. Pero lilinawin lang natin, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Malinaw po sa binasa natin na yung mga mabubuti ay yun yung kanyang ibig gawin. Pero yung mga masamang gawain ay hindi niya ibig gawin. So ibig sabihin po, hindi yun sang-ayon sa kalooban ni Apostol Paul ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, hindi niya kagustuhan yung kanyang ginagawa. Nangangahulugan po yung mga bagay na hindi sang-ayon sa kanyang kalooban ay siya niya pang nagagawa. Dahil magkaiba po, pag ang isang kasalanan ay ginagawa natin na sang-ayon sa ating kalooban or meron pa ring part sa ating puso na gusto pa rin nating gawin ang bagay na ito. Kumbaga yung utak natin ay hati kung gagawin ba natin to o hindi. Ito ang itanong mo sa iyong sarili, kaibigan, sa paggawa mo ng ganyan. Kung meron pa rin bang porsyento sa iyong puso, sa iyong damdamin na nais mo talagang gawin yan o talagang 100%, gusto mong talikuran ang bagay na yan. Dahil kung titignan natin sa bagay na ganyan, hindi mo naman basta-basta mapapanood na lang yan kung hindi ka magbubukas ng website at kung hindi mo itatype yung bagay na nais mong panoorin. So nangangahulugan po, medyo mahaba ang proseso bago ka makarating doon sa papanoorin mo na yun at bago mo gawin yung kasalanan na yan. Kaya bago mo pa lang i-type yung mga isa-search mo na yan na panoorin na ganyan, ay dapat nakukonvict na ikaw ng Holy Spirit. Kaya kung ikaw ay tunay na mananampalataya, diyan pa lang ay mangungusap na ang Diyos sa'yo para wag mo ituloy ang bagay na yan. Diyan po natin malalaman kung talaga bang yan ay nasa kalooban nyo pa rin o wala na. Dahil kung yung mga bagay na yan ay talagang wala na sa ating will, wala na sa ating kalooban, wala na talaga sa ating isipan na gawin ng ganyang bagay, ay doon pa lang sa pag-search, doon pa lang sa pagtatype ng website kung saan ka manonood, ay nangungusap na sa'yo ang Diyos at hindi mo na ituloy ang bagay na iyong gagawin. At tignan na rin natin kung gaano talaga tayo kadedicated makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng prayer at Bible reading. Dapat sa umaga pa lang paggising natin ay ginagawa natin yan. At bago tayo matulog ay nagbabasa dapat tayo ng Biblia or kung ano man ang oras na ikaw ay libre at bakante kaysa nanonood ng kung ano-anong bagay ay dapat mas inaatupag natin ang mga bagay ng Diyos. At ito po ang tatandaan natin. Yes, mahalaga magbasa ng Biblia. Pero ito po ang dapat maging reminder sa atin ng mga mananampalataya dahil kahit anong daming alam natin na verse, kahit ilang beses na natin natapos ang Biblia, kakabasa, tapos wala namang application sa ating buhay, ay sayang din po ang ating mga binabasa. Sayang yung mga panahon na iginugugol natin kung hindi rin naman nating ia-apply ang ating mga nababasa. Kaya't pagdating sa temptation, meron pong sinabi ang Matthew chapter 6 doon sa prayer na lead us not into temptation. Dahil bakit natin kailangan manalangin sa Diyos pag may mga dumarating sa atin na temptation? Dahil yan ay mga pakanan ng dyablo, yan yung mga devices ng dyablo na ihahain niya sa atin para tayo ay lumayo sa ating Diyos. Kaya kailangan mas ilalapit mo ang sarili mo sa Diyos. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Ito po ang dapat nating tandaan. Hindi naman darating sa atin ng tukso na hindi natin kakayanin or lagpas doon sa ating kakayanan. Dahil tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na mangyari ang ganyan. At lagi pong alalahanin natin mga minamahal, mga kapatid ko sa pananampalataya na meron laging escape pag dumadating ang temptation sa atin. Now, sinabi dyan na merong escape ang lahat ng temptation na dadating sa atin. So, ibig sabihin, may option po tayo sa mga bagay-bagay, sa ating decision making, sa ating own will, kung paano natin malulusutan ang mga bagay na yan. Dahil yan ay ang kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay makaiwas sa mga ganyang klaseng temptation. Kaya doon po sa sinasabi ko kanina,
sa pagsisearch pa lang ng website na doon sa pagpapanooran nyo ng mga ganyang klaseng malalaswang bagay, ay may option na po kayo. May pamimili na kayong gagawin. Itutuloy ko ba to o hindi? Meron pong escape na inilalatag ang Diyos. So, nasa sa inyo po kung paano nyo malulusutan ang bagay na yan pag nandyan na kayo sa temptation. Kasi pwedeng ipinapanalangin mo sa Diyos ang mga bagay na yan. Pero ikaw ang magdidesisyon yan pag ikaw mismo ay nakaharap na sa mga ganyang klaseng temptation. This I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ang ating pong laman ay likas na makasalanan. Kaya't dapat tayo ay lumalakad ayon sa banal na Spirito. Dahil pag tayo po ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos sa atin, ay hindi po mananaig ang pita ng laman. Kaya't mahalaga po ang pagbabasa ng Biblia. Mahalaga ang pag-apply ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pagkakaroon ng communication sa Kanya sa pananalangin. Dahil baka mamaya kaya mabilis tayo nakatempt ng mga ganyang klaseng bagay, dahil mas marami ang oras natin sa mga makamundong bagay kaysa sa oras sa Diyos. Mas marami ang panonood sa mga ganyang klaseng panoorin kaysa magbasa ng Biblia. Kaya't para hindi ka mahatak ng pita ng laman, ay dapat lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi mo magagawa lahat ng yan at hindi ka mananaig sa mga patibong ng dyablo kung hindi mo gagawin ito. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kung gusto nyo po makawala sa mga patibong ng dyablo at gusto nyo makaresist sa gawa ng masama, ay dapat po muna na tayo ay mag-submit sa ating Diyos. Kailangan mo isuko ang buo mong sarili sa Kanya. Kailangan siya na ang hayaan mong mag-control ng iyong buhay. Siya na ang gawin mong driver sa iyong buhay. Na hindi na dapat ikaw humahawak pa ng manibela ng iyong buhay. Ipaubaya mo ito sa Diyos. Hayaan mo ang kalooban niya ang mangyari at hindi ang sayo. Kaya ko po sinasabi ang mga bagay na ito dahil yung mga ganyang pangyayari ay naranasan ko rin po sa aking buhay. Matagal na panahon din po ako nalublob sa ganyang klaseng kasalanan. At sa biyaya po ng Panginoon, lahat ng mga sinabi ko pong yan ng mga bersikulo, yan ang patunay na mag-aalis sa tao sa ganyang klaseng kasalanan. Una, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Tiyakin mo ang iyong kaligtasan. Tiyakin mo rin na siya ang magiging Lord. Ibig sabihin siya ang magiging Panginoon ng iyong buhay, hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang dapat nasusunod sa lahat ng gusto mo, kundi ang kalooban lamang ng Diyos. Dahil siya ang ginawa mong Lord and Savior, hindi lamang tagapagligtas mo, kundi Panginoon din naman ng iyong buhay. At manatili ka lang sa kanyang mga salita at magpatuloy ka sa mga gawain ng Panginoon, hindi sa mga bagay makamundo. At pagpatuloy mong ginawa yan, makikita mo na unti-unti ay nalalayo ka na sa mga ganyang klaseng addiction. Hindi po basta-basta ang ganyang klaseng battle sa buhay ng isang tao. At marami pang tao ang mga dumadaan sa ganyan. Kaya't yan po ang dapat nating ginagawa. Unti-unti, makikita nyo rin po ang tulong at biyaya ng Diyos sa inyo po sa mga nakakaranas ng ganyang klaseng pangyayari sa kanilang buhay. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.